Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng 47 samurai na ipinaghiganti ang pagkamatay at kahihiyan ng kanilang pinuno. Ang pelikulang ito ay ang American historical fantasy film na ipinalabas taong 2013 na pinamagatang 47 Ronin. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento sa isang binata na napadpad sa kalupaan ng Ako, isang lumang probinsya ng Japan. Walang nakakaalam kung saan ito nanggaling, pinaniniwalaan lang nila na pinalaki ito ng Tengo ang mga naninirahang demonyo sa kagubatan. Natagpuan siya sa gubat ng mga samurai sa pamumuno ni Lord Asano, ang mabait na pinuno ng probinsya ng Ako. Iniligtas niya ang binata matapos itong makakita ng potensyal sa kanya. Si Lord Asano ay may anak na babae na nagngangalang Mika. Kinalaunan ay naging kaibigan ito ng binata na nagngangalang Kai, pero namumuhay ito bilang iba sa lahat. Lumipas pa ang mga panahon doon na lumaki si Kai sa Ako, isang halimaw ang nanggugulo sa probinsya na hinahanap ng pangkat ng samurai. Pinayuhan ni Kai ang kanang kamay ni Lord Asano na si Oishi na gumawa na lang ng patibong para mahuli ang halimaw. Ngunit hindi siya gusto ng mga ito, kaya ayaw nilang maniwala sa kanya at pinaalam ang kinaroroonan ng halimaw kay Lord Asano. Agarang pinuntahan ng pangkat ang lugar upang hulihin ang kakaibang halimaw. Subalit inatake sila dahilan ng mahulog si Lord Asano sa kabayo. Pinahabol niya sa mga tauhan ang nilalang at nagawa nila itong mapalibutan, ngunit masyado itong malakas. Tumakas na ang halimaw pero hinabol ito ng samurai na nagngangalang Yasuno ng mag-isa, ngunit nalaglag din ito sa kabayo. Nang balak siyang atakihin ng halimaw, dumating si Kai, gamit ang espadang nahulog niya na gawang matamaan ni Kai ang halimaw dahilan ng pagkamatay nito. Pero nang ibalik na niya ang espada, hindi matanggap ni Yasuno na iniligtas siya ni Kai na walang dugong dumadaloy bilang samurai. Pagdating ni Lord Asano, inakala nitong siya ang nakapatay sa halimaw na hindi rin naman nito itinanggi. Ganun pa man, napansin ni Oishi na si Kai ang nakapatay pero hindi rin ito nagsalita. Pag-alis ng pangkat ng samurai, nakakita si Kai ng lobo na may dalawang kulay ang mata na sa pagkakaalam niya nagbabalat kayo lang. Samantala sa probinsya ng Nagato, pinamumunuan ng lupain ang nagngangalang Lord Kira. Siya ang pasimuno sa pag-atake ng halimaw sa lupain ng Ako, at ang lobo na nakita ni Kai ay ang mangkukulam na alagad niya. Nang makauwi na ang mga samurai, masayang sinalubong ni Mika ang ama sa matagumpay nilang pagpatay sa gumagambalang halimaw. Pero may ibang pakay si Mika kundi ang makita si Kai na minamahal niya. Si Mika ang naghanda para sa darating na pagbisita ng shogun o ang namumuno sa buong Japan. Hangang-hanga si Lord Asano na tunay nang maaasahan niya ang anak bilang kahalili niya din pagdating ng araw. Nang makauwi na si Kai sa kanyang tirahan, agaran itong pinuntahan ni Mika upang makita dahil nag-alala siya sa kalagayan ni Kai nang malamang nasaktan ito. Kahit nagmamahala ng dalawa, alam ni Kai ang limitasyon kung hanggang saan lang ito. Dahil alam niya sa sarili na hindi siya karapat-dapat para kay Mika na anak ng pinuno. Kinalaunan dumating na ang shogun sa probinsya ng Ako, malugod itong sinalubong ng lahat bilang pinakamataas na panauhin sa buong Japan. Nasa malayo lang din si Kai na nanunood, nakita niya ang babaeng magkaiba ang kulay ng mata, naalala niya ang mata nito sa nakitang lobo noon nang atakihin ng halimaw ang Ako. Pinaalam niya kay Oishi ang nakitang hinala niyang mangkukulam, ngunit ayaw itong maniwala. Kinabukasan bumisita din si Lord Kira sa Ako kung saan may magaganap na paligsahan laban sa kani-kanilang mga mandirigma para ipakita sa shogun ang angking husay ng bawat probinsya. Si Yasuno ang napiling lumaban para sa Ako, ngunit may ginawa ang mangkukulam ni Lord Kira sa kanya upang hindi ito makalaban at mapahiya si Lord Asano. Nang makita ng anak ni Oishi ang nangyari kay Yasuno, narinig ito ni Kai, subalit wala na silang oras para ipaalam pa sa ama, kaya napilitan na si Kai na pumalit sa kanya kahit hindi siya isang samurai. Ikinagulat ni Kira nang may lumabas na mandirigma ng Ako, mayroon naman kasing suot na maskara kaya hindi nakilala si Kai. Ngunit nang maglaban na ang dalawang mandirigma, masyadong malakas ang kalaban ni Kai na parang hindi tao, dahilan ng matalo ito at natanggal ang maskara niya na ikinagulat ng lahat. Nang tutuluyan na sana ito ng kalaban, buti na lang pinatigil ng shogun ang mandirigma. Nang malaman niyang hindi siya totoong samurai ay pinapatapos niya si Kai, pero madiing tumutol si Mika.
dahilan ng akuin ni Lord Asano ang pagkakamali kaya parusa na lang ang pinataw kay Kai sa kabila ng gusto niya lang naman sanang makatulong upang hindi mapahiya ang Ako sa Shogun. Nang gabing yun habang nagpapahinga na ang lahat, pinasok si Lord Asano ng mangkukulam sa kanyang silid at nilaso ng utak niya na pinagtangka ang pagsamantalahan ni Kira ang anak. Wala sa sarili si Lord Asano nang atakihin niya si Kira sa silid nito na muntikan na niyang mapatay matapos siyang nasa loob ng kapangyarihan ng mangkukulam. Dahil sa ginawa niyang pagtangka sa buhay ni Kira pinatawan ito ng Shogun ng kamatayan na mayroon pa ding karangalan dahil sa mga nagawa niya sa Ako. Maluwag naman itong tinanggap ni Lord Asano kaysa mamatay siyang kriminal. Nakita pala ni Oishi na nilason lang ang utak nito kaya niya ito nagawa, pero ayaw nang umapila pa ni Lord Asano at tinanggap na lang ang pataw sa kanya, binili niya na lang kay Oishi na protektahan ang anak at ang Ako sa mga kaaway. Kinabukasan araw na ng sentensya ni Lord Asano, umiiyak na lang na sinalubong ito ng anak pero ayaw siyang makita ng ama na umiiyak. Pagkatapos isinagawa na ni Lord Asano ang seppuku o ang pagpapakamatay ng may dangal sa harapan ng lahat. Matapos ang mga nangyari gustong ipaghiganti ng mga samurai ang kanilang pinuno, ngunit tutol si Oishi dahil kung ngayon nila gagawin ay maaari lang silang mapatay lahat. Pinili na lang niyang sumuko at bumitaw bilang mga samurai, naroon din si Mika para hingin sa shogun na pangalagaan ang naiwan ng ama subalit ibinigay kay Lord Kira ang Ako at mapapangasawa siya paglipas ng 1 taon. Isa na ngayong Ronin sila Oishi o ang samurai na walang master, pinagbawalan din sila ng shogun na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang pinuno. Nang makaalis na ang shogun pinaalis ni Kira ang lahat ng mga tauhan ni Oishi sa Ako at nagbantang pag may naiwan ay ipapatay niya ito, dinala niya din doon si Kai bilang huling araw na nang makikita ito ni Mika dahil ipapatapon niya ito sa malayo, at ang panghuli ipinakulong niya si Oishi dahil wala siyang tiwala dito. Makalipas ang 1 taon, pinalabas na si Oishi ng kulungan at pinakawalan, tinulungan naman ito ng anak at dating asawa. Nang bumalik na ang kanyang lakas hinanap ni Oishi si Mika, sinabi sa kanyang malapit na itong ipakasal kay Kira at naroon ito sa palasyo. Hinanap niya din si Kai, sinabi ng anak na ibinenta daw ito ng tauhan ni Kira sa Dutch Island bilang alipin. Nang malaman ni Oishi ang lahat, pinahanap niya ang anak ng kabayo upang may magamit para hanapin si Kai, binili niya din sa anak na tipunin ang dati niyang mga tauhan at magkita na lang sa Black Lake 1 linggo mula ngayon pagkatapos agaran na itong naglakbay patungo sa Dutch Island. Pagdating doon hinanap niya si Kai bilang isang mandirigmang samurai, nakita niya itong kasalukuyang nakikipaglaban sa napakalaking halimaw na talagang ikinagulat niya dahil sa galing ni Kai makipaglaban at nagawang mapatay ang halimaw. Nang si Oishi na ang susunod na lalaban sa kanya, inatake agad ito ni Kai na parang hindi siya kilala, kinausap ito ni Oishi pero ayaw makinig ni Kai at patuloy siyang inaatake. Nang matatalo na si Oishi sinabihan niya itong kailangan ng tulong ni Mika, sandali itong napahinto ngunit inatake pa din siya ni Kai pero para lang pala mapatay ang mga bantay, hinabol sila ng ibang mga bantay sa lugar pero nagawa nilang masunog ang daan kaya sila nakatakas. Nang makalayo na ang dalawa sinabi ni Oishi na kailangan nilang pigilan na may kasal si Mika kay Kira. Masama pala ang loob ni Kai sa kanya dahil noong panahon na kinuha ito wala siyang ginawa kundi lumuhod lang. Hindi lumaban noon si Oishi sa pag-alalang matatalo lang sila, kaya hinihingi niya ngayon ang tulong nito dahil libo-libo ang tauhan ni Kira kabilang ang mangkukulam. Pinaalala ni Kai na sinabi na niya ito dati, pinagsisihan naman ni Oishi na hindi siya nakinig noon. Gayunpaman tinanggap na ni Kai ang hiling nito pero sa isang kondisyon na wag na siyang lumuhod ulit kay Kira. Samantala, nalaman ni Kira na nakatakas si Kai sa Dutch Island sa tulong ng isang samurai. Hinala niyang si Oishi ang tumulong sa kanya at agaran itong pinahanap sa alagad niyang mangkukulam upang tapusin. Kinalaunan nakarating na sila Oishi sa Black Lake kung saan naroon nag-aantay ang dati niyang mga tauhan, masayang-masaya ang mga ito na makita siya ulit. Inihayag ni Oishi na kailangan na nilang lumaban upang ipaghiganti ang pagkamatay ng pinuno kahit kapalit pa nito ang buhay nila sa hindi pagsunod sa shogun na sinang-ayunan ng lahat. Pagkatapos nagplano sila ng pag-atake, balak nilang tapusin ang buhay ni Kira sa paglalakbay nito patungo sa libingan ng kanyang ninuno na gagawin niya bago ang kasal. Inutos niya sa isang kasamahan na mag-espiya sa templo para mangalap ng impormasyon. Kulang din sila sa tao kaya pinahanap ni Oishi ang iba pang dati nilang mga kasamahan, pinahiram niya ang espada niya para may magamit ang mga ito at magkita-kita na lang sila sa dati nilang bahay sa Kahan.
Nagagalit naman si Yasuno kung bakit kasama nila si Kai na hindi naman ito samurai. Sinabi ni Uishi na pinakiusapan niya ito at pare-pareho na lang din sila ngayong hindi na samurai. Pagkatapos naglakbay na ang pangkat para maghanap ng mga sandata na magagamit sa laban na nagpapanggap na mga magsasaka, ngunit pati ang paggawaan ng sandata hawak na din ni Kira. Nang malamang hindi sila tunay na mga magsasaka, agarang tinapos ni Kai lahat ng mga tauhan ni Kira mag-isa na talagang ikinagulat ng mga kasamahan niya sa galing nito sa pakikipaglaban at kinuha ang mga espadang mapapakinabangan nila. Subalit kulang pa din ang sandata na nakuha nila Uishi. Iminungkahi ni Kai ang alam niyang lugar na sa kagubatan ng Tengu may mga sandata silang makukuha doon. Hindi naman naniniwala si Uishi dahil isang kwento lang ang lugar. Sinabi ni Kai na nakita na niya ito dahil doon siya nanggaling bago napadpad sa Ako. Pinalaki siya ng Tengu at sila ang nagturo sa kanyang lumaban para pumatay, may itinuro din sa kanyang kakayahan na hindi niya ginagamit. Ngunit nag-aalangan si Uishi kung bibigyan ba sila ng sandata ng Tengu. Sinabi ni Kai na susubukan daw muna ang paniniwala nila. Kinabukasan agarang naglakbay ang mga ito patungo sa kagubatan ng Tengu. Kasalukuyan namang nangangalap ng impormasyon ang isa sa tauhan ni Uishi subalit nakaharap nito ang mangkukulam. Narating na din nila Kai ang gubat kung saan siya nanggaling na napapalibutan ng mga kaluluwang ligaw. Si Uishi lang ang pinasama niya sa loob at pagdating doon pinaghintay ito ni Kai. Pero wala pa ding tiwala si Yasuno kay Kai, balak niyang sumunod pag hindi sila lumabas agad. Nakipagkita si Kai sa dati niyang master na nagturo sa kanya ng lahat para humingi ng sandata. Habang naiwan si Uishi sa altar biglang nakita niya ang mga kasamahan na sumunod at inatake ng mga Tengu. Nakarinig ito ng boses na pilit pinapabunot ang sandata niya upang iligtas ang mga kasamahan. Hinamon din si Kai ng pinuno ng Tengu na kung mauna niyang makuha ang espada ay mapapasakan niya ito. Ginamit ni Kai ang mabilis niyang kakayahan upang makuha ang sandata at natalo ang Tengu. Dahil din hindi binunot ni Uishi ang espada niya, nakapasa ito sa pagsubok at ibinigay na sa kanila ang mga kailangan nilang sandata. Kinalaunan nagkita-kita na ulit ang lahat, ibinalik kay Uishi ang espada niya pero binigay na niya ito sa kasamahan. Dumating din ang inutusan niyang nangalap ng impormasyon, inulat nitong patungo ngayong gabi si Kira sa libingan ng kanyang ninuno. Agarang tinipon ni Uishi ang lahat para sa planong pagsalakay maliban sa anak, kasalukuyan ding paalis ngayon si Kira ng kastilyo. Nang marating na nila ang lugar, isang patibong pala ang inihanda sa kanila ng mangkukulam dahilan ng maraming napatay sa mga kasamahan ni Uishi at masugatan pero sa kabila nito nagawa nilang makatakas. Natagpuan naman ng mangkukulam ang espada ni Uishi sa sunog na katawan kaya ipinakita niya ito kay Kira sa pag-aakalang napatay na nila ito. Pinaalam niya din kay Mika na patay na ang minamahal niya pati ang mga tauhan ng ama dahil sa pagligtas sa kanya at nag-iwan ito ng patalim upang tapusin ni Mika ang sarili niyang buhay. Samantala umuwi ang pangkat ni Uishi na bigo ang plano, malubha din ang kaibigan ni Yasuno matapos itong masugatan, humingi ito ng tawad kay Kai sa lahat ng nagawa niya noon hanggang sa binawian na ito ng buhay. Sa labas pinanghihinaan na si Uishi ng loob matapos ang nangyari. Sinabihan nito ni Kai na wag siyang sumuko dahil handa pa silang lumaban lalo na ngayon na ang alam ni Kira patay na sila. Kinabukasan nakita ni Kai na padaan ang magtatanghal sa kasal, balak nilang magsagawa ng sorpresang pag-atake kaya hinarangan nila ang mga ito para humingi ng tulong. Habang naghahanda lumapit si Yasuno kay Kai upang magpasalamat sa pagligtas sa kanya noon, ibinigay din ito ang espada ng kaibigan niya dahil ang samurai ay dapat dalawa ang espada na ipinagpasalamat naman ni Kai. Pagkatapos pinalagay ni Uishi ang mga pangalan nila sa talaan isa-isa upang malaman ng mga susunod na henerasyon ang nagawa nila. Nasa 47 Ronin samurai sila lahat at kabilang na ngayon si Kai sa maalamat na samurai. Kinalaunan ng magaganap na ang kasal sa kastilyo, nagpanggap ang mga ito na kabilang sa magtatanghal kaya matagumpay silang nakapasok. Bago pa magsimula ang kasal nagtanghal muna ang pangkat kabilang si Kai at Uishi habang dahan-dahan namang pinasok ng iba pa nilang mga kasamahan ang kastilyo. Matagumpay din napasok ng mga Ronin ang lugar at napatay ang mga bantay sa kasilaang pumalit. Nang isasagawa na ni Uishi ang balak niyang pagtapos sa buhay ni Kira tinamaan ito ng panah dahilan nang nakilala siya sa pagbabalat kayo, dahil doon na alarma ang mga tauhan ni Kira at tumakas ito kasama si Mika. Nang habulin nila ito, dumating ang mandirigma niya na kinakatakutan ng lahat pero tinamaan ito ng pampasabog.
Patuloy pa din sa pagtakas si Kira na pilit sinasama si Mika kaya nanlaban na ito gamit ang patalim na ibinigay sa kanya ng mangkukulam at nagawa niyang makatakas. Pagdating nila kay tumakas na din si Kira nang makita sila pero sinundan ito ni Oishi. Sa labas, kasalukuyang nakikipaglaban ang mga kasamahan nila sa mga tauhan ni Kira kahit napakadami ng mga ito. Habang hinahanap ni Oishi si Kira, nagkita na din sa wakas si Kai at Mika subalit dumating ang mangkukulam at biglang nag-anyong halimaw, walang takot na hinarap ito ni Kai upang ipagtanggol si Mika sa masama. Nagkaharap na din si Oishi at Kira at naglaban ang dalawa, habang patuloy pa ding nakikipaglaban si Kai sa halimaw hanggang sa nabitawan niya ang hawak na espada sa lakas nito. Nang aatakihin ng halimaw si Mika ginamit ni Kai ang mabilis niyang kakayahan para makuha ang espada. Ito ang ginamit niya para mapatay ang halimaw upang mailigtas si Mika sa mangkukulam na bumalik na sa pagiging tao. Nagawa ding matalo ni Oishi si Kira sa kanya ito tinuluyan. Habang naglalaban ang lahat sa labas dumating si Oishi dala ang ulo ni Kira na ikinagulat ng lahat kaya sumuko na ang mga kalaban sa kanila. Sa wakas, nagawa ding maipaghiganti ng 47 Ronin ang pagkamatay ng kanilang master at bumalik sa lupain ng Ako para magbigay pugay sa himlayan ni Lord Asano. Dahil krimen ang hindi nila pagsunod sa kautusan ng shogun na bawal gumanti, nasentensyahan lahat sila ng kamatayan bilang kriminal sana, pero dahil ginawa nila ito para ibalik ang karangalan ng kanilang master, pinagbigyan silang mamatay bilang mga samurai at mailibing sa tabi ni Lord Asano na may karangalan. Ganun pa man, malugod itong tinanggap ng lahat. Sa huling pagkakataon nagpaalam na si Kai kay Mika, at nangako itong hahanapin siya sa lahat ng mundo hanggang sa magtagpo ulit ang landas nila. Kinalaunan isinagawa na ng 47 samurai ang seppuku bilang mamatay ng may dangal. Pinatigil sandali ng shogun ang mga ito para palayain ang anak ni Oishi upang mapanatili ang bloodline ni Oishi at pagsilbihan ang Ako. Pagkatapos maluwag sa loob ng bawat samurai na tapusin ang buhay nila at ibinigay na din kay Mika ang pamumuno sa Ako. Sa kasalukuyan, taon-taong binibisita ng libo-libong tao na nagmula sa iba't ibang bansa ang libingan ng 47 Ronin para bigyan sila ng respeto. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!